Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po yung sasakyan nung kaibigan po naming doktor na sobrang dami ng sasakyan. Yun po si Doc Climaco, yung doktor po namin sa EENT. Ayan. Ngayon mga kapatid, sa dami po ng sasakyan ni Doc Climaco, yung iba bihirang magamit. Kaya ang sasakyan, pag bihira mong magamit, ay naglalabasan din ang mga issues. Ito po ang problema nito, kapag umaga ay nagbabibrate doon sa cold start. Bumabagsak ang minor niya, bumabagsak ang idling niya. At kapag nilagay mo sa drive, naku po, grabe, matindi yung vibration. Ngayon, pag nilagay mo sa reverse, ganun din, matindi rin yung vibration. So, dinala po dito sa amin para ayusin at hanapin ang problema. Kapag po kasi ganun, kung wala kang scanner, medyo magtatagal talaga ang troubleshooting mo. Kaya yung mga shop, mga mekaniko na walang scanner, mag-invest po kayo sa scanner. Pero dahil nga po sa inakit na po dito sa Autoruns, in-scan po namin at ayun, ang bilis po makita ng problema. Ito nga pong ECT, no? Electronic Coolant Temperature Sensor. Ito, pakita ko po sa inyo. Para kung sakaling ma-experience nyo yung ganitong klase ng problema, mga kapatid, hindi na kayo maghahanap ng scanner kung halimbawa magdi-DIY kayo. Yung mga problema ng mga sasakyan nyo, kahit na di gasolina yan, na engine or diesel engine yan, kapag ka nasira itong electronic coolant temperature sensor, ang mapapansin nyo sa inyong makina kapag nag-i-start kayo at cold start, ayun nga pong nanginginig siya. No? Nagbabibrate siya, hindi niya makuhang maitaas yung minor. Kasi nga po, itong trabaho nitong electronic coolant temperature sensor na ito, ang siyang magbibigay ngayon ng information doon sa yung ECU na malamig pa yung engine mo, kaya kailangan na itaas yon yung minor, yung idling. Alam niyo yung mga lumang sasakyan ng araw, yung mga Honor o yung mga decarburador na wala siyang idle up, na kapag ka in-start mo sa umaga, kailangan may hihilahin ka pang choke, yung kable, para tumaas yung minor. Kaya lang yung ibang design or yung mga assembled na mga sasakyan, walang inilalagay na kable para tumaas yung minor. So kapag in-start mo sa umaga, talagang nanginginig yan. No? Mababa yung minor niya. Ngayon, kapag ka uminit na, saka lang siya pumapantay. Saka lang umaabot doon sa normal na minor na idling yung engine. Ngayon, para maiwasan yon yung ganung problema, doon sa mga electronics na mga engine na, mapa diesel, mapa gasoline, nilagyan din nga yan ng electronic coolant temperature sensor. So ang sinusukat nito ay yung temperatura ng coolant na kapag ka na-reach niya na yung temperature kung saan stable na yung kanyang andar, ay magiging maayos na ang minor ng iyong makina. Ngayon, kung sira ito, walang magbibigay ng information doon sa ECU, kaya hindi ngayon tumataas yung minor mo at cold start. Mababa ang minor mo, kaya nanginginig. So ito po yung problema nun, electronic coolant temperature sensor. Lahat po ng engine, mas malaki ang epekto nito kapag nasira sa mga gasoline engine. Nako, yung mga Ford, yung mga EcoSport na yan, yung mga maliliit na kotse ng Ford, kadalasan ito nasisira. Maging yung mga Honda, yung mga CRV, yung mga City na yan, kadalasan nasisira po ito. Kaya po kung na-experience nyo na sa umaga, nanginginig ang inyong engine, pero kapag ka mainit na, pumapantay na, malamang ito na po yun, yung ECT. Ngayon, ipinahanap ko yung ECT, kadalasan po kasi, mga kapatid, ito ay nakikita lang sa gawi dito. Ayan. Ngayon, hirap na hirap si RJ na hanapin kasi yung mga makina na na-check nila ang ECT, no, yung mga tulad yung sa Honda na yan, tulad yung sa mga EcoSport, kasi yun ay mga nakabalagbag. Ito kasi nakadiretso ang engine. Kaya kung ito ay nakabalagbag na ganon, ang ECT niya ay nandito. Kasi nga po, nandito po yung ECT. Ayan, dito sa likod. Ito, dito siya located. Ayan, nandiyan po yung ECT nito. Kaya kung ito ay nakabalagbag na ganon, ang ECT nandito sa gawi dito. Kaya nahirapan sila maghanap, yung pala nakatago dun sa likod. So yun po mga kapatid, kapag ka nagkaroon kayo ng vibration sa engine nyo at cold start, at kapag ka uminit na ay pumapantay na yung minor, una nyong pagsuspetsahan ay ito pong ECT, Electronic Coolant Temperature Sensor. Ngayon mga kapatid, itong mga Jimny na ganito, no? Ito po ay mga naka 4x4, pero ang steering kasi nito ay gearbox. Pakita mo Glenn dito. Ito yung gearbox niya, oh. Yung medyo basa-basang bakal na yan, no? Na pyesa na yan. Pansinin nyo,
kapag ka pinipihit ko po yung manibela, ayan no, nakikita nyo yung cross joint, no? Pero, hindi po gumagalaw yung gulong. Ayan, lipat mo dito. Pinipihit ko yung manibela, hindi gumagalaw yung gulong. Tignan nyo ngayon dito sa manibela. Ayan, pinipihit ko yung manibela. Ayan. Pero itong mga Jimny na to, modelo na po itong mga Jimny na to, yun nga lang kasi, ginamitan po ito ng gearbox. Yan ang problema po sa mga naka-gearbox. Meron po talagang clearance yan, may wego. Kaya po, yung Pajero ni Sargento, ang ginawa ko po doon, dahil sa sobrang laki na po ng wego, dahil luman-luma na yung Pajero na yon, ito po ang ginawa ko. Iko-convert ko siya ng rack and pinion. Tara, ipapakita ko po sa inyo. Yung Pajero po na to, na 3 doors, ito po yung kanyang lumang steering components. Ayan. Nandito yung tie rod bar, to tie rod ulit to. Okay, ang daming tie rods, so 4. Tapos ito yung gearbox niya at mayroon siyang center link. Meron pa siyang idler arm. O yan yun. So ito naman yung tinatawag na pitman arm. So mga kapatid, ang dami ng mga piyesang papalitan ko dyan kapag ito'y nasisira. Pero malakas pa rin yung wego niya. Kaya nahihirapan si Sargento. Lalo na kapag ganitong kalaki yung gulong mo. Di ba? Nahihirapan siyang magmaneho ng medyo mabilis. Kahit tumakbo ka lang ng mga 70, 80, yung gulong mo kung saan pumupunta. Yun ang problema sa mga lumang design ng mga steering system. Ito nga pong mga naka-gearbox. Ngayon, kung bibili pa ako ng gearbox, wala na rin akong makukuhang mas maayos pa siguro dito. Dahil nga luma na po itong Pajero na to. Kaya ang pinaka-the best na paraan dito, ay i-convert ko na po ito ng rack and pinion. At ito na po yung rack and pinion niya. Ayan. Brand new po ito, mga kapatid. At yung rack and pinion po na ito rin ang nakakabit sa mga Mitsubishi Montero. So lahat po yung mga pyesa na yan, lahat yan ay isang rack and pinion lang ang katapat. Kasi po ito ay may kasama ng rack end, so magpapalit na lang po ako ng tie rod end dito. At ilalagay ko po dito. So ngayon, kapag ginamit ko na itong rack and pinion na to, na ililipat namin dito sa Pajero ni Sargento, maganda na po handling yan. Para ka nang gumagamit ng bagong kotse, bagong sasakyan. Kasi wala na po siyang wego. Wala na siyang clearance. Ang kagandahan sa rack and pinion, marami naman sa inyo ngayon, talagang ang inyong mga kotse, ang inyong mga SUV, naka-rack and pinion na yan, kahit mabilis ang takbo mo, kahit hindi maganda yung kalye, basta hawakan mo lang ng mahigpit yung manibela mo, hindi siya magpapagewang-gewang. Kaya kung halimbawa, ang kotse nyo, mabilis ang takbo nyo, gumaganyan-ganyan ang inyong sasakyan dahil hindi maganda yung kalye, sumusunod siya doon sa kalye, baka may problema yung inyong rack and pinion. Baka may problema yung cross joint ng inyong rack and pinion o kaya yung tie rod din. Kasi dapat sa rack and pinion, 0-0 po yun. Wala talaga siyang wego. Kontroladong-kontrolado mo yung mga gulong. Kaya doon sa mga naka-Pajero, doon sa mga naka-gearbox, tulad ng mga Everest na mga unang modelo, no? Yan ay mga naka-gearbox. Kapag pinalitan nyo po yan ng rack and pinion, hindi po siya masasabing conversion. Kung hindi, ito po ay matatawag na upgrade po talaga ng inyong mga steering system. Mga kapatid, tingnan nyo po ito, no? Itong Pajero ni Direk Rico Gutierrez. Ayan. Maayos na po yan. Yan lamang yung tindig niya na ganito rin itong Pajero ni Sargento. Nung hindi ko pa to nililit at pinapalitan ng malalaking gulong. Kapag binadilip mo na, itong Pajero na to ay ganito rin po ang mangyari. Urong ka ng konti doon para makakita mo. Ayan. Ganyan po siya kataas. Medyo marumi lang, no? Kaya alam nyo, mga kapatid, kung meron kayong mga ganitong sasakyan at talaga mapapaganda nyo, mapapapinturahan nyo, malilip nyo, ang sarap din naman talagang ikip o itago nitong mga ganitong klaseng sasakyan. Yun nga lang ito, napalitan ko na to ng makina, naka 4D56 turbo na po ito, pero ito po ay naka 4G54 pa na makina, 2.4 gasoline. At dahil po sa natanggal na po yung mga sasakyan dito na nakaharang, lumabas naman po itong si Isuzu Fuego ni Kuya Romar de Lemios. Siya po yung taga Davao na ngayon ay nasa ibang bansa at hinihintay na lamang pong matapos itong kanyang Isuzu Fuego. So nakakabit na po yung ating steel bumper. Ang inilalagay na lamang ngayon, kinukumpleto namin, ay itong kanyang electric aircon. Ngayon yung battery, saan natin inilagay? Yung pangalawang battery? Sa likod. Tingnan nga natin kung saan mo nilagay. Lumayo yung isang battery, no? Saan dito? So dahil nga po sa dual battery po tayo, dito ngayon ang position nung isang battery natin, mga kapatid. Kita ba, Glenn? Okay, so 2SM din. No? Ayun, mga kapatid, baka kasi magtaka kayo,
bakit kailangan maglagay ng second battery? Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, yung mga hybrid, yung mga electric vehicles, talaga naman sobrang dami ng batteries ng mga electric vehicles. So, ito pong ating fuego na to na naka-electric aircon, nilagyan ko ng hiwalay na battery, lead acid din naman to kung ano yung ginagamit na original na battery nito, para po magkaroon lang siya ng load yung pangalawang alternator. So, yung alternator natin, kapag pinagana mo ang electric aircon, siya na mismo yung magbibigay ng kuryente at voltahe doon sa electric aircon. Yung battery na yon ay load lamang yon para hindi masira yung ating alternator. At kung malaki yung battery talaga na ilalagay mo, dadamihan mo pa yan, no? Ipaparallel mo ang connection yan, kahit na nakapatay ang engine mo at hindi gumagana yung alternator, pwede mo magamit ang electric aircon mo para ikaw ay makatipid din. Pero yun ay kung maraming mga batteries. Kaya yung Altis na ginawa namin na hybrid, di ba nasira yung battery noon? Bumili kami ng maraming batteries noon. Yung isang set noon, napakarami. Kasi nga po, yun ang kailangan ng mga hybrid at mga electric vehicles, yung mga battery na magpapagana doon sa mga electric motors. Ngayon mga kapatid, eto pa, may ginagawa kami dito. Si Pyong. Pyong, kumusta ka na dyan? Ha? Okay ka lang dyan? Na-i-adjust mo rin ba yung handbrake natin? Opo, na-adjust mo. Na-adjust na. Tingnan nyo mga kapatid, bagong repace din. Yung rotor disc po nitong BMW ko. Sinusulit ko na. At baka kami ay bigla ang lakad, makalayo kami, makalabas kami ng Metro Manila, dapat ang sasakyan mo ay kondisyon na kondisyon. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Hanggat may pagkakataon pa, bago kayo bumiyahe ng malalayo, pumunta kayo sa mga probinsya, yung mga sasakyan nyo, ipakondisyon nyo yan. Unang-una, preno, makina, para siguradong hindi po kayo maaabala at hindi kayo mapapahamak or hindi kayo madidisgrasya. So dito, mag-change oil din po tayo. Okay. Ang filter po kasi ng mga BMW, no, itong ganitong klase ng sasakyan, ganito po yung filter niya. Sa bagay, yung mga Ford ngayon, halos ganito rin yung ginagamit na filter. At dito po siya nakalagay. Ayan. So, change oil na rin po tayo para po sigurado na kapag ginamit namin, itong sasakyan na to ay okay na okay na. Ito mga kapatid, bagong change oil, ito pong Hyundai Accent Diesel. Ang dami palang langis nito. Ilan na naikarga mo? 5 pa lang po. 5 pa lang. Pero 5.5. 5.5 na langis ang kakarga namin dito. 5.5 liters po. Sige, karga mo na yung natitirang 0.5. Yan. Meron pa po kasi kaming mga Repsol. Doon po sa mga nagtatanong, ayoko na raw po ba sa Repsol? Meron pa po kaming Repsol. Kaya dito po ang inilagay natin ay Repsol Leader po. 5W30 dito po sa Hyundai Accent CRDI Diesel. Sakto na. Ayan mga kapatid, pakita mo. Ito. Sakto na po tayo doon sa pangalawang butas nung ating langis, napaandar na to. So nagdagdag na lang tayo. So ito yung sinasabi natin pag magsusukat ka ng engine oil, napaandar na natin kanina, yung ibang langis pumunta na doon mismo sa oil filter. Kaya ngayon, nagsukat tayo at kulang pa ng halos sa kalahating litro. Yun, naglagay na tayo at nakumpleto na natin. Mga kapatid, doon sa vlog ko po kagabi, na sinasabi ni Manny Cruz na kailangan daw pagka susukatin ang engine oil dito sa engine, dapat daw ay umaandar. Siguro yun nga yung sa mga heavy equipments po na sinasabi niya. Yung mga engine po ng Caterpillar. Pero sabi ko nga po sa inyo, susukatin mo yon ng umaandar at idle. Pero kailangan, bago mo gawin yon ay susukatin mo muna siya nang hindi pa umaandar yung engine. Kasi yung dipstick nun ay mayroon pong dalawang markings doon sa hindi pa umaandar yung engine at doon sa umaandar na. Ano kaya ang dahilan? Bakit ganon? Ito mga kapatid, ito ay ano lang to base sa mga napag-aralan ko at base din sa mga experience ko pagdating po sa pagmemekaniko. Sasaksak mo ang yung dipstick doon sa engine na sinasabi ni Manny Cruz at hindi pa umaandar, makikita mo ngayon yung eksaktong level ng langis na hindi pa umaandar ang makina. Kapag ngayon, pinaandar mo ang makina at nakaminor ka, mayroon ding markings doon na dapat doon umabot yung oil mo. Ngayon ito, sinukat mo, marami pa rin yung langis na nasusukat mo, lampas doon sa markings, baka may problema ang makina mo. Baka hindi niya ngayon nasisirculate lahat yung langis doon sa ibabaw ng makina.
Kasi nandoon pa rin lahat sa ilalim. Kaya nga, yung mga malalaking makina na yan, napaka-importante na talagang yung langis nagsisirculate doon sa mga oil galleries niya. Biro mo, sobrang laki, mga heavy equipments, mga makina ng bulldozers yan. Ngayon, kung ang babasihan mo lang ay yung umaandar na yung engine at sinusukat mo, baka mamaya hindi mo nakikita yung talagang level niya kapag malamig yung engine. So dapat makikita mo rin yun kasi yun ang magiging basihan mo. Tapos pag umandar na yung engine mo, susukatin mo rin at kung yung langis ay kulang doon sa dapat na sukatin, doon ka ngayon magdadagdag ng langis. No? Ngayon, kapag ang nasukat mo ay sobra doon sa markings, baka mamaya hindi siya nagsisirculate doon sa engine kasi nasa ilalim lang, nandun lang sa oil pan. Kaya yung mga mekaniko, mag-iisip sila ngayon, parang may problema yung bomba ng langis nung malalaking engine na yan. Medyo komplikado sa mga malalaking makina. Pero, ang pinag-uusapan nga doon sa vlog ko na yon, yung makina lamang ng ng 4JA1 na dinugtungan yung dipstick, biglang napasok itong Caterpillar na engine, pati yung Cummins na engine. Dahil nga po kay Manny Cross. So ngayon, binigyan ko lamang po yan ng konting explanation. Mga kapatid, ito po, sa huling party po ng aking vlog, babatiin ko po yung maraming nagpapa-shoutout po dito po sa Autorans. Ang una po ay si Reynaldo Laurente. Kuya Randy, saan po ba makakabili ng any engine oil para sa Vios 2023 model na legit TY? Dito po sa Autorans, nandito po ang mga any oil. Kapag kakailangan nyo po, pumunta lamang po kayo dito sa Autorans or mag-message po kayo para po kayo ay makabili ng any oil. Tapos po, si Edwin Cordobin. Sir Rans, good early morning to you out there. You're such a nice person and believe me, people has trusted you. The way you do is right. Huwag nyo na lang pansinin yung iba dyan. Naiinggit lang yun. God bless to your family and great team. Hope we can visit you around once again. Pa-shout out naman po from KSA, Edwin, Chona, and Aldrin. Maraming salamat po, Sir Edwin Cordobin. Ang susunod po, Topper. Bashers, too many techs, mechanics, and other trades sa Pinas claiming they know too much but they don't. Car owners, always try to educate yourself about your car to avoid being ripped off. Karandi, keep it going. Maraming salamat sa iyo, Topper B. Sir, pag nagawa yung crosswind, may dugtong na tubo, pwede ba testing nyo pag walang dugtong at pag may dugtong na tubo kung anong magiging resulta? TY, asahan nyo po yan. Talagang ipapakita ko po sa vlog yan. Good day, Sir Rants. Always watching from Italy. Sabi naman po ni Ray Castillo. Okay, Rogelio Permano. Ganda po ng t-shirts, kapatid. Magkano po yan? Libre lang po. Bigay lang po ito ng any oil ng Grand Toro Oro. Hayaan nyo po, kapag pumayag yung may-ari po ng Grand Toro Oro, ay magpapamigay po tayo ng mga t-shirts po na katulad ng suot ko po kahapon. Okay, sabi naman po ni Jo Marie Bolhano. Good morning, Sir Autorans, watching from Cardona, Rizal. Ang sabi naman ni Boy Axe Balagulan. Ito po ang sabi niya, good morning, Randy Autorans, watching from Morden, Manitoba, Canada. Sabi naman ni Lonmar, ganda naman po ng t-shirt, 3 colors. I like it. Si Remus Castro, hi Sir Rants, di po kayo mapanlait, totoo lang, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Pa-shoutout naman po from Malabon City, thank you po. Sabi naman ni Warren Palomer, to palagi kong hindi pumapalya din po ito si Sir Warren Palomer. Sabi niya, siya talaga yung may gawa niya, Sir Randy, kaya pumiyok na si Manny Cross. Sapul sabi po niya ganon. Good evening, boss, tuloy lang idol. Maraming salamat po, Emmanuel Manzano. Mula naman po kay JM Junior 5VZ, Happy Thanksgiving, Karans. Happy Thanksgiving po. At si Arturo Armada, watching Lucena City, God bless. Benedict Francisco, aaminin ko na, ako ang naglagay niyan sa dipstick na yan. Benedict, ikaw niloloko mo si, si Manny Cross. Charles, sabi niya ganon. Charot! More power, Autorans. Happy holidays po. Sabi naman po ni Abu Amar, sana all may t-shirt, baka naman dyan. Watching from Medina, Kingdom of Saudi Arabia. Sabi naman po ni Manny Baiza, Boss Autorans, maraming salamat po. Magandang paliwanag, sir, at marami talagang madaya na mekaniko. Sana mabawasan. At yung mga bagong mga mekaniko
ay matuto po talaga ng tama at maging mabait po. Ayan mga kapatid, mag-aayos muna tayo ng parking. Kasi sa Monday, meron po tayong get-together, year-end salo-salo po natin dito sa Autorans. So yung mga kasama po natin ng mga supplier, Sir Ariel Sonorio, Rupa Rosario, yung ating Renz Auto Clinic dyan sa Cainta, sila paring Charlie, at nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga suppliers po natin, Motorix, Nick and Freddy, Fordland. Fordland, yung binibilan natin ng pyesa ng Ford. Sino pa? Jet ko po. Pasay Jetco. Ay sir, sa Pasay Jetco. Sino pa? Ichiban. Ichiban. Ano yung Ichiban? Di ba yung pangkati yun? Hindi po. Ay, hindi ba? O ano pa? Ichiban. Thank you. Ano pa? ECL po. Ano yun? ECL. ECL. Opo. ECL. Pati si Olympia, nagpapasalamat po kami sa inyo. At syempre, yung mga kasama natin, dito po, yung mga katag team natin dito sa Autorans, yun nga pong Renz Auto Clinic, paring Ner, tapos si paring Charlie sa transmission naman po yan, automatic transmission. Okay, sige, labas mo na yan. Ang ganda lang talaga ng jeepney, no? Maliit kasi. Ngayon, ilalabas na rin natin. Tapos na rin po itong Honda Accord. Yan. Sige, labas na natin yan. Baka pwedeng i-cleaning na rin. Alrich, baka pwedeng linisin na rin yung mga units, ha? Okay?